Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang babasahin po natin ngayong mabuting balita ay para sa araw ng Linggo, September 21, 2025. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ay kay San Lucas chapter 16, verse 1 hanggang 13. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi rin ni Jesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian, pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawika ng katiwala sa sarili. Aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa, nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangangasiwa, may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niyang ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka't gawin mong 50. Sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya. Isulat mo 80. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa talinuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanlibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. At nagpatuloy si Jesus ng pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pagkikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutang ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutang ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapapuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ayun, ang ating mabuting balita ay tungkol dito sa tusong katiwala. At pinuri ito ng ating Panginoon dahil sa katalinuhan niya. At tayo namang mga Kristiyano ay binigyan din ng advice ng ating Panginoon na gamitin natin ang kayamanan sa pakikipagkaibigan. Ibig sabihin, tumulong tayo sa ating kapwa sa pamamagitan ng kayamanan na meron tayo. At para magkaroon tayo ng tunay na kayamanan doon sa langit. At dito naman sinasabi niya na kapag mapagkakatiwalaan tayo sa maliit na bagay, ganun din naman mapagkakatiwalaan tayo sa malaking bagay. At yung sinasabi niya rito, hindi tayo makakapaglingkod sa dalawang Panginoon
Sabi niya, kapupuotan yung isa at iibigin ang ikalawa. Ito ay isa na namang parang exaggeration. Nang ibig lang sabihin ng Panginoon ay mahalin mo ng higit yung isa kaysa sa pangalawa. Kasi kung mahal natin ng higit sa lahat ang Diyos, ang iba ay secondary na lang. Hindi siya mas mahalaga kaysa sa ating Panginoon. At yun naman ang ating layunin sa buhay natin, o pinaka-goal natin sa buhay, ang Diyos na ang dapat nating mahalin ng higit pa sa lahat ng bagay. At dito nga sinasabi ng Panginoon na ang paggamit ng kayamanan para ipahiram o kaya tumulong sa kapwa ay isang halimbawa na pinapakita natin na mas mahalaga para sa atin ang pag-ibig sa ating kapwa kaysa sa kayamanan. Kasi ang pag-ibig sa ating kapwa ay katulad na rin ng pag-ibig natin sa Diyos. Kasi ang sabi nga ng Diyos, paano mong masasabing mahal mo ang Diyos kung ang kapatid mo nga o ang kapwa mo na nakikita mo ay hindi mo matulungan. Kaya pag pinapakita natin, tinutulungan natin ang ating kapwa o kahit kaaway man, ibig sabihin, minamahal natin ang Panginoong Diyos ng higit pa sa mga kayamanan na meron tayo. Yun lamang po, maraming salamat sa pakikinig at magkita-kita po tayo sa Lunes. God bless.